Broadcasting live from Governor D.O. Plaza Government Center, Papinay Prosperidad, Agusan del Sur. This is 89.7 Agusan Radio FM, the broadcast radio station of the provincial government of Agusan del Sur. 89.7 Agusan Radio, a station that delivers relevant, fresh news and information. 89.7 Agusan Radio, a proud member of the KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Kalinaw o kahimsog sa panglawas. Inyong mabati matag Martes sa alas 7 sa gabi. Uban ni Dr. Milhamid Tumawis. Kalinaw o kahimsog sa panglawas. Until the war is won.
7-8 ng maulap-ulap na mapagpalayang gabi dito sa impilan ng DXGP 89.7 FM Magusang Radio, ang pangbabalik ng ating prinsiping manggagamot, ang ating programang kapakipakinabang, ang programang Kalinaw o Kaimso. Someone will always hear you, care about you when you cry. Petsa buwan ng Agosto ng 11, taong 2026. Maayong gabi, mga kaigsunan sa among tanan. But no one can hear. Maayong gabi sa ating mga kababayan, mga senyorita, senyor, atong mga kaigsunon dyan, mga kaigala. Maayong gabi sa bawat tahanan ng ating mga agsonon na ngayon ay naway mapayapa ang inyong hapunan ngayon, na habang naghahapunan ay naway magkakasama kayo sa bawat membro ng pamilya, at sila naman ang wala sa ating pamilya, nasa trabaho o kaya nasa abroad, naway patuloy na dahil sa pagsisikap ay patuloy ang bawat relasyon ng bawat membro ng pamilya ay lalong tumibay, sapagkat pag ganyan na sabi nila na distant, malayo, no, distant communication or relationship sa mga couples, sa mga relationship between the children and the parents, sa lahat sa mga ating mga mahal sa buhay, mga significant others. Naway dahil naman meron naman tayong mga bagong technology ngayon, tulad yung mga video call na wala dati, ay siguro naman ay yan ay means of communication na pinagdadasal natin na ating mga kababayan, lalo na ang ating mga kababayan, mga Pilipino na maraming nagtatrabaho sa ibang bansa o kaya sa ibang lugar dito sa Pilipinas, wala sa kanyang probinsya, naway tahimik at mapayapa at walang mga malalang problema, sapagkat abang nagtatrabaho ang ating mga kababayan ay wag sana sabayan ng problema sa bawat membro ng kanilang pamilya. My heart is breaking as I. Kaya talagang sinasabi natin yan kasi talagang alam natin na karamihan ay makakarelate dyan, no? I think 75 to 85% makakarelate dyan, kasi ganyan po sa dami ng populasyon ng Pilipinas, ang mga Pilipino, ganyan, no? Kung dito ka sa Mindanao, taga Mindanao ka, doon naman sa Manila, nagtatrabaho yung mga breadwinner nyo. Karamihan talaga sa ating mga Pilipino ay mga breadwinner. Kumpara sa ibang nasyon na hindi masyado family-oriented, they are very independent. Sa ating mga Pilipino talagang kung may panganay na anak, yan parati ang breadwinner, no? At hindi kaagad iiwan yung mga kapatid. Yan po ay kultura natin. Kaya pinagdadasal natin na naway patuloy na magtagumpay ang ating mga kababayan. Say goodbye. Sa lahat ng mga bumibiyahe dito sa atin mga pribado at saka pampublikong sasakyan, naway ligtas at maayos at walang aksidente, walang aberya sa inyong mga biyahe, no? Kasi lahat po ng nakikinig sa atin dito sa ating 89.7 FM Magusang Radio, inaabot lahat ng mga bumibiyahe dyan sa mga bus terminal, dyan sa mga vendors, sa mga night shift na mga trabaho dyan sa mga ospital or district hospital or health center. Yan, no, inaabot itong ano natin, no, itong 10,000 kilohertz. At dito sa ating mga karatig probinsya, no, sa bawat agsonon na Surigao-non, yan, Caragao-non, pati dyan sa Dinagat ay napuntahan din natin yan. In fact, sa karatig rehiyon natin dyan sa may Claveria, Gingog City, sa rehiyon na Gis, ay inaabot itong himpilan ng ating 10,000 kilohertz, 89.7 FM Magusang Radio, pati dyan sa Davao Region. Kasamahan ko dyan sina Sam Luzon na mga broadcaster dyan sa Tagum City,
Maayong gabi sa inyo, sa lahat ng ating mga kasamahan ng mga nasa mundo ng journalismo. Naway, lahat po tayo na nakikinig din sa ating mga nanonood sa Gemstar Cable TV, no? Sa bawat munisipyo, bawat lungsod dito sa Agusan del Sur, pati sa mga karatig probinsya. At of course, dyan sa mga social media, may live din po tayo dyan sa may Facebook, no? Naway, tayo ay parating may composure, no? Araw-araw, gabi-gabi, may mga struggle tayo, no? Sa bawat sarili, bawat pamilya, bawat komunidad, ay binabati namin kayo. Sa oras ngayon, ito magagarantisado ko kayo, kung kayo ay nakikinig o nanonood, ngayon ay dapat nagpapasalamat tayo. Blessing pa rin ito. Itong natin, yung kasalukuyan natin. We must be grateful sa ating Panginoon, sa pong may kapal. If we only try. Grateful. Dapat maging grateful tayo, no? Huwag tayong maging tipaklong. Yan ang sinasabi ko. Mga 1 buwan, 2 buwan ngayon na yan ang bukang bibi ko, tipaklong. Do not be low cost. Ibig sabihin yung tipaklong, alam nyo po yung mga grasshopper, tipaklong that is a pest. Ibig sabihin, peste po yan. Pag dumating sa ating mga palayan, mga rice field, sa mga ating pananim, talagang sisirain niya. Ibig sabihin, tayo po ay dapat, kung tayo ay nagtatrabaho sa isang workplace, huwag tayo maging low cost or tipaklong. O kaya sa ating mga bayan, sa ating mga pamilya, sa ating bansa, huwag tayong maging tipaklong. Mga kaigsunan, binabati namin ulit kayo na maayong gabi. Ito, aking kasama rito ang ating partner, si Sir Timil. Bati mo ang ating mga liderato. Sir Timil. Yes, boss. Shoot. Evening, no? Good evening sa lahat ng nakikinig natin ngayon, no? Especially sa mga leaders natin dito sa province of Agusan del Sur, no? Sa governor natin kay Santiago Cani, sa vice governor kay Atipat, Ma'am Plaza, sa first district si Congressman Bascog, saka sa second district, no, kay Edibong Plaza. Sa lahat ng mga sangguniang panlalawigan, boss, na first district at saka second district, sa mga local chief executive, no, good evening, no, especially kay Mayora Bravo dyan sa municipality of San Francisco. Sa mga kasamahan ko dyan sa may DOH.RC Agusan del Sur, no, sa program division headed by Dr. Pilipinas, sa medical division si Doc Hernan Bolois, sa admin division nandoon naman si Sir AC, no, at saka sa mga residente natin diyan, no, mga ate and brothers natin, no, sa ngayon nakikinig sila. Sa pamilya ko diyan ngayon, boss, sa Ireland, no, sa Dublin, no, nandyan yung anak ko at saka yung asawa ko. Sa pamilya ko din dyan sa Butuan at saka San Luis. Boss, anong update natin ngayon? Ay, ang update, sunog na sunog tayo ngayon. Tingnan mo, ang nugnog na tayo. Kasi grabe yung nangyari last weekend, no? Saturday, Sunday, talagang ako, bugbog na, dehydrate na yata ako. 10 games. 10 games ka, 10 grabe. games. Pero Sir Timel, may nagpapa-shootout, no? Okay. Na, boss. nabati mo na ba yung mga pasyente natin dyan Yeah. sa patient? Mga ate. Mga ate at saka brothers Okay. natin dyan. So, ayan, pa-shoutout daw. Good evening, sir. Shoutout at Philippine Air Force in Butuan from Drof Dasera. Si Sir Clifford, no? Si Clifford Clifford to. to. Sir Clifford Good evening, Dasera good evening, good evening, sir. ng Philippine Air Force Butuan. Si Mark, good evening daw. Please, Sir Timil, shoutout sa tanan natin brothers po. Shoutout o sa tanan ECP Atian brothers o sa tanan house parents o staff on duty ngayon o sa mga home group Balanghay, Tandagawnon, Bisligawnon home group, avid fan and listener here watching and listening from Tagus, Surigao del Sur. Alam ko yan kung sino. Si ano yan. Mga Narcotic Anonymous, yan, talagang patuloy ang recovery, ha.
Si May Guapa, good evening Doki, watching from Coswagan, Lanao del Norte. Kay Entero Adunia, si Jamal DL. Kay Royo Di Lumangco, Salam Pamangkin, Shoutout to Nogi. Yan ang ating mga nagpapa-shoutout. Good evening daw, paki-shoutout kay Small Bro Wendy from Lu Christian Dapinagan. Alam mo, Sir Timila, nakalimutan natin na batiin ng maligayang kaarawan ang ating City Mayor ng Butuan City. Belated, no? Belated. Si Attorney Lawrence Fortune. Fortune. Kasi kasama ko rin no nung siya nag-open doon sa Balanghay 14th ang 14 14 na football festival ng Balanghay. So last Saturday no, Yeah. buti naabot ako pa nung so daming bata no. So it's good. Sabi ko nga kay Mayor alam mo Mayor, itong mga ginagastos sa sports, pwede yan sa intelligence funds Pwede yan sa intelligence funds or confidential funds Kasi why? Kamo. Kasi itong sports ay sa drugs din yan, sabi ko. Di lang sa drugs. Sa mga ibang halimbawa, yung mga kababayan natin na naliligaw, tulad yung mga makakaliwa. No? So, when we're going to engage them in sports, no, kasi that is, related yan, intelligence funds. Diba? Kaya doon na lang yung gastos. So, kasi kanina, nanonood naman ako na kung ano-anong mga dyan sa impeachment, no? So, kasi usapin doon, intelligence funds, saka confidential funds. So, sabi ko nung last Saturday, no, sabi ko, ito, sa sports, pwede, yung mga LGU, kayo mga local chief executive. Kung meron kayong mga intelligence funds dyan na naka-allotted, ito, sa sports, pwede. Di ba? Bakit? Yung mga kaliwa at saka sa drugs, di ba? Puro problema yun, di ba? Yeah. Yung mga rebels at saka mga person use drugs. P-words. P-words. Puro problema yun. Meron nga tayong mga ngayon children in conflicts with law. So, yung mga minors na nagka-commit ng crimes, if you engage them in sports, di ba? So, pwede yun, no? So, successful naman. Anong masasabi mo doon? Sunog na sunog ako. Actually, boss, doon nagkakaisa yung mga divided at saka yung mga sabihin natin, boss, na sa football kasi, boss, magkaka-unite yung mga tao dyan. Kasi unang-una, they participated, boss, not only for manalo, something ganun is, ang naman natin dyan, boss, is camaraderie, no? Marami tayong mga kaibigan. Like, for example, yung mga bisita natin, boss, from Cagayan de Oro, no? Nagpapasalamat tayo kay Sir Butchoy at saka kay pasalamatan mo yung tatlong in-import natin sa 45 hours. Taga rito yun, boss, si Montimor, no? Dito sa Patinay. Si Sir Leo Rick, no? Salamat, sir. At least, sa edad natin nga, sabi nga nila, boss, na nagpapasalamat tayo, especially sa narating natin, kasi kung i-compare natin sa iba, boss, nanonood nila kasi hindi na makalakad, hindi na makatakbo, no? Marami ng mga iniinom na maintenance, no? Pero papasalamat tayo sa Panginoon na 47 na tayo, boss. Wala pa tayong mga... Huwag mo masyadong lakasan yung numero na yan, no? Baka sabi lang, angkol na angkol, no? In fairness, yung nakalaban yung first game. Sa 35 hours? No, sa first day. 35 yun 35, 36, 37. Yun ang range doon. Kalaunan kung sa 45 naman tayo kinabukasan, talagang doon tayo level talaga. Pero in fairness, marami pa naman tayong ibubuga, boss. Fortunately, first runner-up tayo sa 35 hours. Wala naman tayong loss, kaso sa point system. Meaning kasi yan people, no? League, Iba yung mga... Congratulations, no? Tagahingoob. Congratulations natin. Wow! Congratulations!
Nag-champion ng mga kaibigan natin diyan sa mga native ng Gingog City, ang Higaynon, no? Higoon na. Higonon. Sila po, no? So, nag-round robin kami, yun, mas mataas yung points na sa amin. Doon nag-draw tayo, no? Yeah. Oo. Pero sa 45 hours, pinilay nila ako eh. Talagang sakit nun talaga. Pero, nautangan ko sila. Nakahiling Oo, siya, no? yun yung time boss na, no? Naka-goal tayo. Talagang tinamaan nila ako kasi goalkeeper yun eh. Sakit talaga yun. Bumagsak ako. Pero, di mo na ako yung si Bujoy. Butchoy. Bujoy. Oo. Inaano ko siya. Alam mo yun, yung kunin nyo na yung bola, i-throw-in nyo na. So, na-shoot, natalo natin sila, no? So, ganun talaga. Sometimes you win, sometimes you lose. Di ba? So, Timil, siyempre, ano masabi mo dun sa Balangay? Is it successful? No, yeah, successful boss kasi una-una, Kahit na napakainit, kasi Yeah. 49 yata. ang pinaka Grabe. natin doon boss, parang may lesson learned doon boss, no? Kasi para sa akin boss, parang sinasabi ko na parang wala namang mga participants, no? Pero nagkamali pala ako boss kasi nilimit nila. Nilimit talaga niya. Parang for example, sa isang category boss, meron na lang specific na ilang teams. Kaya kasi boss, previously, parang wala pa tayo doon boss, hindi pa tayo nag-submit doon. Yes. Natapos naman boss. Actually natapos. Wala namang na Balangay na hindi natapos. Kaso, naabutan ng gabi. Nag-shoot out na lang. Nag-shoot out Halos lahat ng category. So in short ngayon, meron na silang parang na plano na. Although sinabi naman natin na plano, but hindi kasi natin gaya sa sinabi mo na marami talagang gustong pumunta, mag-participate. Pero sa ngayon, inano na nila boss na limit na lang. Kasi kung tutusin nga boss, meron namang mga minor injuries pero wala naman talagang masyadong malala o sabihin natin. Then, natapos yung tournament boss or festival, around 4 o'clock tapos na. Tapos na. Tapos lahat, nalaro talaga. Nagpapasalamat din tayo, in fairness, sa organizer, of course, headed by our president natin yan din sa Butuan, no? Sa Butuan Agusan Norte Football Association, kay Honorable Mayor Lau Porton na Congratulations! sa leadership niya, no? Sa leadership niya. Kasi marami talagang naniniwala sa kakayahan niya bilang isang maging presidente natin diyan sa Butuan. And besides, although mainit boss, ang pinakaano naman natin doon Sobrang init. nalaro lahat, no. Yun naman kasi in fairness boss na nakaparticipate tayo o dati pa yun boss sa Cagayan de Oro. Sa sobrang ulan boss, sa sobra talagang ulan, hindi na playable Yes. Hindi na playable yung court. Nag-shoot out lahat. Yes. Kaya nga, hindi ko na i-mention, may isang kaibigan tayo, sabi niya, Sir, in fairness, may may katunggali kami. Sabi ko, anong problema? Na-issue kasi kami, sir, dati, kasi nag-host yung Davao, Diamond Hillsider. Maraming critics kasi nga, hindi nalaro lahat, boss. Shoot out lahat, from elimination up to championship, shoot out lahat. Kasi hindi na playable. Kasi ang pinaka mahirap dun boss, it can cause you injury. Yes, Yun ang totoo pinaka dun. You're putting your player into danger. Delikado pala nung nilaro natin ng Surigao. Kasi Actually, grabe yun. ang pinaka dun boss is hindi lang yung spike shots madaling masira. Oo. Hindi natin control boss For example, Totoo yun. kung magtatakbo ka sa sobrang slippery, madamage yung isang player. Ako naman, bumalik yung pagiging inner child ko. Akala ko nung elementary high school ako na naglalaro ako sa amin eh. Pero depende naman din yan sa organizer talaga, boss. Depende naman yan talaga. So, ibig sabihin na to make it short, successful. Successful, Balangay. successful, Kasi boss. hindi naman umulan, pero nung mga late afternoon, saka mid-afternoon, sobrang init. Grabe. Tiningnan ko nga yung boss, tiningnan ko yung heat index ng Butuan. Ngayon, pinakamataas sa Mindanao, 49. Grabe, Kaya natatakot ako doon sa mga, lalo na yung mga senior doon, baka mamaya Pero mag-stroke wala yan sa atin. Kasi sa sobrang init, ang kinain mo pa, durian, di ba?
Hindi ako nag-lunch. Durian na ang kinain ko. Doon ko ginamit yung para ma-expedite ko yung calories. Calories. Kasi may bibigat ang tiyan ko pag Correct. tawag dito, pag rice, di ba? Boss, bago ko makalimutan, i-congrats ko yung taga mga 45 uppers sa Banpa kasi sila yung nag-champion, no? At wow! Congratulations! Yung taga Orlando, mga kaibigan natin dyan from Tagum, no? Davao del Norte. Yan, ang Orlando, Second sila. Second sila. Oh, congratulations, Hinanap pa doon, Orlando. boss. Hinanap pa doon ni Oh. yung brother Muslim. Si Balik Islam. Oh. Balik Islam. Yun na nga, sobrang 2 days ako naglaro, ikaw isang araw lang. Grabe, no? So, pasalamat tayo, we are blessed, we still play, no? So, paano natin si George Magsino, mayong gabi. Si Future Kagawad, boss. Si Future Kagawad yan, no? Iboto raw, sabi. Shout out from SPMC Davao City, from Doc Janice Teves. Doc, good evening, no? Boss, Doc, hindi ko pa na-repend yung yung message mo sa akin. From May Guapa, kindly greet Surigao del Sur Governor Johnny Pimentel for his responsive recovery from motorcycle accident. May the Almighty grant him long life, good health, and continue his fast recovery. Ayan. Sir Giovanni Garrido, salamat po sir, from Apple Chris Martinez. Good evening, Doc. Watching from Marawi City, from Director Cubs Ali Pakasam Jr. Salam, Doc Prince. Shoutout po sa mga house parent at lahat po ng staff ng .RC at sa mga brothers and ates. Watching all from the way from Marawi, from Brother Amelodin. Shoutout daw kay Boss Junks Avergonzado. Binabaliktad kasi ang apelido ni Junks Avergonzado. Yan yung mga boss sa boss sa Butuanon, mga Butuanon na. Yung ating mga Agusan del Sur, may naka-play sa kanila. Oy, ano mo pala yung team natin? May entry po kami sa Women's Open. Naka-place ba sina... Fourth place lang pala sila, boss. Sila, okay lang. Sila Gaging, no? Sila naman yung mga pinaka-seniors na... sila. Parang... good. It's good, no? Sa natandaan ko, boss, yung first game nila, taga rito, yung nag-guest natin dito. Yung mga babata yung first game nila. Kasi open din sila nag-submit. Sabi ko, mga players ko rin yun, so... Akala sila draw. No, draw. Nag-draw sila, draw. Draw. So, good. Kasi, kami po ay yung aming team na DOH.RC Agusan del Sur sa Limanog Football Club. Meron ding bukod nung last year ay may mga bata kami na under 17 na talagang dinala yung team natin. Nung last weekend yung women's. There is no gender in football. Correct. Yeah, correct. There is no gender in football. Ayan, no? Sagad yan, di ba? Gender and development. Magagaling yung ating mga footballer. Kasama doon yung anak ni Vinvin, di ba? Wala. Organizer yung anak niya. Okay. Well, congratulations sa lahat, no? So, siyempre, nandun rin tayo. Sinabi natin, lalo na nung kinuha natin yung award, na secondary lang ang ating playing time doon. Ang primarily yung sa drugs pa rin. Correct. So, sinusulong natin pa rin yung football kontra droga. Tapos yun, marami nagsabi sa atin na kung minsan inoobserbahan din natin na marami talagang used to be addict pero doon naglalaro na, yung iba bumalik lang. talaga sa So, bumalik talaga sila sa normal. Well, shift tayo sa another topic dito sa bago nating pag-usapan yung FIT sa Bislig City. Yeah, boss. Last August 5. Hindi, sandali bago natin pag-usapan yun. Bagong bago.
bagong-bago ang ating kalihim ng Wow. kagawaran ng kalusugan. Ayan, no. Ano ba? Ano ba to? Parang unang first time nangyari by history ng Secretary of Health, no? Department of Health. Ay less than a month si Secretary Puarte nag-resign na, no? So hindi natin na may pagkakaila, marami naman mag-hearsay dyan o mag-chuchu dyan na bakit tao. So siguro sa health or whatever the reason, nga lang nakakapagtaka. Yeah. Siyempre magtataka ang ating mga kababayan, no? So siyempre hindi ako pwede magsalita. Kailangan magsalita. Ito nga logo ng Department of Health, itong programa nandito. Isa ako sa mga frontliner na sundalo ng kagawaran ng kalusugan. Yan. We are the soldier of health. So, siguro, tatapatin natin ang ating mga babayan. Magulo po sa Department of Health, kaya sana maayos dyan sa taas po. Kasi pag ganyan na papalit-palit ang ating ang liderato sa kagawaran ng kalusugan ay gumugulo po ang operasyon. Gumugulo po ang pag-execute ng mga implementation sa amin, sa kagawaran ng kalusugan. So hindi lang naman sa pinaka-head na secretary, pati dyan sa mga, lalo na, din dyan sa mga execom, no? No? Kasi kami sa mga operating facility, at least, aside from talagang eligible kami na nandyan na, permanent na, ay continuous yung operation. Pero the thing is, dyan sa execom, papalitan yung USEC, ASEC, lalo na sa secretary. So, nagbabago. Iba yung priority, lalo na ngayon, nagkakaubusan ng budget. No? So, sana, no? Kasi sa ngayon, nasa totoo po, wala akong, puro bago ang nakikita ko dyan. Pero tulad ng sinasabi ko, wala akong masamang tinapay sa mga yan. Kung bago ka man, o dati ka pa, basta ang sa akin, makatulong ako. Makakontribute ako. Pero ang katotohanan yan, naguguluhan tayo ngayon. So, pinakabago ang ating, pinakauna na less than a month. Sana, pinabot pa na isang buwan, no? 28 days, eh. So, well, I guess, ang ating bagong kalim ngayon ay si Secretary Mercado, na siya po ang kaka-formal lang na president ng CEO ng PhilHealth. Naway sa kanyang experience o sa kanyang galing lang sa PhilHealth ay maayos na, no? Ang Department of Health, no? Kasi magugulo, di ba? Yung tayo ba'y naka-align sa dapat ibigay na serbisyo sa ating mga kababayan? Lalo-lalo na, nakakapagtaka na pagdating naman sa pondo, malaki. So, nakita ko yung NEP ng 2027, sana ituloy na yun, kahit kunti lang na dinagdag sa atin sa MOE, no? Nakapagtaka 26 tapos 1 million lang 27. Parang, di ba? So, because di tayo na ma-manage ng maayos, no? Dahil sinasample ko po ang ating institution, kunti lang naman, no? Na idadagdag, bakit parang walang naidagdag, no? Every year, di ba? So, sana maayos na. Kami rito, kung mayroon pa akong may tulong, no? Tutulong po ako, no? Sa atin sa Department of Health. Tayo po ang inaasahan ng ating mga kababayan. Ito na namang bagong secretary, si Secretary Mercado. One time nakita kami doon sa nung siya ay kakaupo lang ng PhilHealth. So I think siya yata yung may-ari ng private hospital sa Cavite. Kasi dati doon ako nakakapag-moonlight, No, so sana makamasa siya. Siyempre wala akong masabi na background niya. Kasi why sinasabi ko makamasa? Lahat ng ating liderato dapat makamasa yan. What I'm trying to say, dapat alam niya yung nasa grassroots. Kasi yun talaga ang nakakaramdam. At yun talaga ang dapat ipaabot ang serbisyo. Di ba?
At sila rin sa grassroots, yun din ang nakakarami. Diba? Kung sinong nakakarami, siya rin ang maraming naiko-contribute sa tax, sa buwis. Yeah. So sana makamasa itong mga bagong na appoint, no. Same din itong bagong CEO ang president sa PhilHealth, which is galing na yan sa Department of Health, si the former ASEC Beverly Ho. Oo. Yan yung dati na ano namin ni Doc RG, no. Siya umawak ng TRC pero inano rin niya kasi hindi niya alam eh. Mhm. So, buti na lang, sana ma-manage niya ang PhilHealth, no? Kasi dapat sa atin sa gobyerno, ang ilagay talaga, kung talagang parang botones yan, no? Yung button, no? Kung pattern dapat yan, no? So, dapat may enough experience, qualified para makita niya both aspect, different aspect, every corners, para alam natin paano mag-manage, no? So, hopefully, for us, suporta tayo sa ating bagong kalihim at of course dito rin sa PhilHealth, which is ang PhilHealth natin ay na-accredited na yung mental health package din natin, no? Ang PhilHealth talaga ay malaking tulong din yan, no? Naway talagang hindi na ma-issue ang PhilHealth itong mga natitirang panahon ng administration ngayon. Ewan ko ba, kahit na yung previous administration, kasi may pera eh. Health insurance, pumapasok eh. Kahit sino yan nagtatrabaho sa pribadong sektor, kinakaltasan pa rin yun ng PhilHealth. Correct. Kahit sino. Sana naman, nakaabot talaga, no? So, susuporta tayo sa mga bagong appointed ngayon. Okay, so Secretary Mercado, patawag mo kami. Nakakaano nga, no? Hindi pa tayo napapatawag ni Secretary Pualte. Tapos, nag-resign na. So, yan ang gusto nating sabihin sa'yo. Kailangan ipatawag mo kami. Kung ngayon nyo ako isama doon, di okay lang. Pero nakapagtaka pag ako ang wala, tapos lahat nandun eh, no? Di ba? So, supportahan tayo. Hindi po tayo club mentality. No? Kailangan parte tayo ng solusyon, hindi tayo parte ng problema. Okay? Okay, Sir Timil, pag-usapan natin yung FIT sa Bislig Yeah. City. Kanina- Family Involved Therapy. Ano boss, we conducted family involved therapy no sa Bislig Cultural Sports Center last August 5. Yes. So dinalawan po yan boss sa mga stakeholders natin boss no. Nandun yung CSWD nila, yung city director, tsaka yung sa mga BGMP sa district at tsaka sa city ba yun, at tsaka Chief of yung Police. Chief of Police, yung city nila. Clerk of Court. Clerk yung of Court attorney. boss, at tsaka yung yung psychologist ba yun boss no? Psychologist may babae, may yung babae. psychologist sila. Yung Ang galing, babae. no? Mm. Siyempre, So, yung si BDRP na City Health Office. Yeah, Doktora nagpapasalamat Ana. kami kay Doktora, kay Ma'am Iris no sa suporta no. Despite na medyo may kulang sa budget pero talagang sila boss. Kumbaga tinulungan tayo no para mag-organize kasi mahirap kasi boss pag mga ganyan unang-una yung venue talagang very talagang maganda sulit ba no kasi malamig no. Tsaka yung mga ibang participants din boss, yung taga parol and provision, no? Yung mga yung mga tauhan nila din doon, instead na mag-report sila doon sa boss, doon nila pina-report sa ato no? sa doon sa venue. So, of course, marami naman tayong natakol doon boss, no? Especially yung mga services. Maraming ang nagtanong with regards sa mga services, although nilahad nila. Ang kagandahan doon kasi one-stop shop na. Hindi lang isang agency. So, lahat ng mga services ng mga agency na tackle, no? Maraming mga agreement, kumbaga boss, na natin doon. Kasi, unang-una, yung ibang mga kasama natin doon, mga family,
nagtanong din sa mga personal natin doon, na mga gigest natin, boss, no? So nagpapasalamat po kami hanggang sa sa susunod na natin doon. Hopefully nandiyan si Ma'am Iris, no? Hoping, ma'am, na second or third quarter din by 2027 para marami tayong matulungan, no? Marami pa tayong matutulungan, no? Sir Timil, Let's dance in style, let's dance for a while. Heaven can wait, we're only watching the skies, hoping for the best. shout out kay Sharon Glide, Quintanilla, Florida. Let us die young, let us live forever. Good evening daw sa Dorm 1, brother, especially kay Bro Cesar ng Sakos Small Bro from Bro Aurelio. Sad man, can you imagine when this race is won? Turn our golden faces into the sun. Good evening daw, regards sa mga atis and brothers, sa lahat ng .RC Agusan Jesus staff. Salamat po sa lahat. Salamat po sa lahat. Sana marami pa kayong matulungan na tulad naming RDD. Sir Timil, thank you. Ma'am Nihaya, miss you daw. Kay Apple Chris Martinez. Forever young, I want to be forever young. Do you really want to live forever? Good evening daw. Watching from Marawi City. From Director Cubs Ali Pakasam Jr. Some are like water, some are like the beat. Some are a melody and some are the beat. Sooner or later. Yun, nung last week, no, galing tayo dun sa Bislig City, yung Family Involved Therapy. Talk show na naman ang approach natin doon, tulad ng ginawa natin sa Butuan. Nandun ang Chief of Police, ang City Health Officer, ang BGMP. Clerk of Court, ang BGMP, yung mga warden, yung ating lahat ng mga concerned na stakeholders, talagang tinanong natin sila. Siyempre, nandun ang mga pamilya ng mga P-Words at saka yung ating mga P-Words. So, naging interactive, no? Ako po Correct. yung host doon, no? So, sana, yun, maganda yung napag-usapan doon, yung challenges. Kasi we are focused sa family. Kasi yung mga family, hindi yan hindi nila alam yung mga dapat nilang roles na mandato yun Sabi nga ng Clerk of Court, Doc, pwede nating i-contempt, sabi niya. Contempt yung pamilya na ayaw pumunta, ayaw mag-cooperate. Pina-play bargain nga yung inyong Sa probation officer din, ganun din. Pwedeng i-revoke yun ng mga judges. Yung probation officer mag-report sa RTCs. I-revoke na lang yung mga play bargain nyo. Kung ngayon yung kasi ang pamilya po or guardian ay sila po ang petitioner, kaya nga petitioner. If there is no petitioner, how can these inmates pa sila nung PDL that can avail plea bargainers, di ba? Correct. Plea bargainers. No. So ganun po yun kasi kailangan natin pag-usapan doon. Yung SB naman, SP, Sangguniang Panglunsod ng chairperson ng si Councilor siya sa Peace and Order ang Public Safety, yun din. Dok, pwede natin tanggalin sa 4Ps yung mga pamilyang ayaw mag-cooperate. Tapos nandun yung CSWD, sabi ko, yun, ano bang solusyon natin sa mga pamilya na ayaw suportahan kasi itong ating mga P-words ay daming rason, hindi pupunta, hindi magre-report kasi daw walang pamasahe o kung ano-anong rason, alibay. Sabi ko, CSWD yung contribute mo? Sabi yan, walang problema daw. Sabi ko nga, 100 pesos kapin. Mahigit. O back and forth, mga 300 plus. Sabi ng CSWD, yung pa, late-late niyan. So wala na, kayong mga pamilya, ito nagpo-focus ako sa pamilya, sa Dangerous Drug Act Comprehensive, Dangerous Drug Act dyan sa Section 41, 43. Mandato po yan. Kaya pumunta kayo, mag-cooperate kayo mga pamilya. Kasi nga, kung walang kayong pamasahe, pumunta kayo sa SWD, bibigyan kayo. Walang rason pag mag-alibay. Ganun kasi nga, gumraduate nga yung ALS. Ito, sasabihin ko na, Sir Timil. Pinag-graduate nga natin Nandun ng DepEd.
Tapos yung iba, hindi pa pumunta for the Grabe. graduation rites. Asawa yun, boss. Ay, pasaway yun. Dati, ayaw pumunta na mag-exam. So tinago sa akin ng mga staff natin, pati yung ALS na sige, bigyan pa ng chance, pa-examin ulit. Hindi ko alam yun, binigyan nila ng chance. Wala ka-exam nga, na pumasa nga. Ka-diploma na nga, hindi pa rin pumunta sa graduation rites. Graduation rights. So, kailangan may consequences. Ay, yung mga pamilya, hindi pwedeng tumanggi kayo. You have a responsibility towards your patient. Kayong petitioner eh. Di ba? So, kung rason nyo, wala kayong pamasahe, kung butuan ka o sirigo ka, bislig ka, ayan, punta kayo sa CSWD. Bibigyan kayo ng pamasahe. Nakakaano eh, doon pa lang nakita natin na this rehabilitation program will fail. Kaya talagang focus ako sa pamilya. May batas naman eh. Kasi it will never be successful if this family don't want to cooperate with us. Sabi ko nga, major factor sila sa recovery. And same thing, there are also major factors sa relapse. So bakit? Kasi bukod sa petition na sila, bukod sa mandato ng batas yan, clinically, psychologically, therapeutic na kasama sila. Pati sila ay tinitherapy rin kasi may trauma rin sila. So, siyempre, hindi yan magiging successful. And that is called family-involved therapy. Bukod pa dun sa family dialogue. Bukod pa dun sa family counseling. Okay? So, hindi natin tatantanan yan, no? Kasi nagpapagod lang tayo pang di natin na dinideliver, na-execute ang tamang rehabilitation. They all be gone. Why don't they stay young? It's a Kaya nagpapasalamat kami sa LGU ng Bislig City. Talagang yan ang gustong-gusto ko sa kanila. Sabi ko nga, kahit marami kayong na-rehab, ibig sabihin kayo ay gumagalaw. Pag wala kayong ma-rehab sa akin, ibig sabihin hindi kayo gumagalaw. Kasi lahat naman ng city o lungsod, marami yan. O sinong sabi sa akin na mayor ng city na wala drug-free kami, walang addict, konti tapos walang nare-rehab. Ibig sabihin, hindi ka gumagalaw, mayor ka. Kaya ang Bislig, they are very cooperative. Same thing din sa Butuan, sabi ko, napakahirap. Actually, pinakamahirap dyan, i-manage rito sa Caraga, Butuan. Laki. At saka Surigao City rin. Surigao Kasi, City. marami siyang marami siyang point of entry. Yeah. Mahirap i-manage. Mas marami pang population. Di ba? Ganon. We already identified every loopholes, every mga factors. hard to get on to without a cause. I don't want to pay. Kaya pumunta kami doon sa Bislig City at pumasyal tayo, di ba? Pero ito, ipasok ko lang to hindi ito sa drugs, pero nananawagan tayo na itong mga tourist natin dito sa Caraga, no? Dito sa Caraga, dito sa Surigao del Sur, marami dyan, no? Huwag naman, natapos na yung palaring pambansa, tapos na, grabe naman yung mga singil nyo. Grabe, no? Parang nagle-level up kayo. Dating doon, level up, no? Ang lalaki ng singil nyo. Perish like a fleeting rose. Youth like diamond. Gusto natin dyan sa LGU, sa Bislig City at saka Surigao del Sur. Naway makarecover na rin si Governor Pimentel, Johnny Pimentel. Nandyan na siya eh. Dumating No? na. Dumating na. Gov, magpagaling ka. So, ito nga, itong mga tourist spot natin, wag niyong singilan ng malaki. Malaki. Ako, kayang-kaya natin kasi may pera tayo. Paano naman yung ibang lokal? Di ba? Yeah. Kaya wala Kawawa. na pumunta. Affected talaga. Affected. Sana kita Araro 350. Di ba? Pati parking, sinisingilan ng 25 ba yun? 50. Hindi ko. Parking yan dito nga mall nga sa SM Robinson dito sa Butuan City, walang Bayad. gusto ko yung panawagan yan kasi kaya ako nananawagan ako kasi baka makabawas tayo ng turista kung ganyan. Kasi malay mo nagko-corrupt din yung mga tao doon, no? Di ba?
Yan, galing po ako dyan sa Tinayuan. Tinoyan. Tinyuan. Tinoyan. 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 Tinayuan kasi. No? Tinoyan Falls. Ang ganda ng falls. Pero yun nga lang, pati yung table nga lang ng ganito kalaki, 350. Ang gustong sub yung mga ano dun. Sobra na din kasi, boss. Sobra. O pakiano dyan sa Bislig City, kasi sa Bislig City po yun. Tingnan nyo yung mga ano nyo dyan, turistan nyo dyan, tourist guide. Tour guide. Tour guide. Tour guide natin. Oo. Grabe yung lalaki ng ano, walang pupunta sa atin yan, no? So, ang habol natin dyan, sa Enchanted din niya, lumaki yata, no? Yeah. So, ang habol natin dyan, mura lang, pero mas maraming pupunta. Sulit ba? Dahil maraming pupunta, dahil mura, laki rin ang pondo nyo dyan sa LGU. Di ba? Lalaki rin ang pondo niyan. Maniwala kayo, ito tinitingnan ko yung mga ordinaryong tao, pupunta dyan, ay yung laki ng mataas ang presyo ng gasolina. O, di ba? So, maggagasolina sila niyan, gagastos. Pagdating doon, ang layo, magbabayad pa. Di ba? Ng entrance na ang laki 150 na yata or 100, no? Doon yata sa 150 dito sa falls 100, no? 100. Oh, Hindi ko na. Hindi, 100 doon sa 100. tapos bawat anong mo doon babayaran mo. O, laki. So lagyan natin ng yung talagang tamang presyo, tamang bayad ba, no? Kasi At least ma-review din nila, boss, kung anong mga kulang. Ano yung mga kung if ever may mga sabihin natin na para ma-improve yung services nila. Besides, para naman to sa kumbaga, kung ako may kasabihan, boss, ewan ko kung naano mo din to. Ang mga kababayan natin, boss, they are prefer na sa labas sila pasyal. kaysa Actually, dito. mura nga pumunta ng Indonesia, Malaysia, tsaka Hong Correct. Kong ngayon Di ba? Oh, yun ang kaibahan. Yun talaga yung kaibahan, boss. Sorry, pero nakikita naman tayo, boss. Wala akong pinapatamaan nito, pero kung among the Southeast Asia, Walang tatamaan talaga sa atin mga yan. Galing ka Manila, pupunta ka rito sa Mindanao, laki ng kasos. Kapati itong mga airplane fare, sobrang laki. Di ba? Pagdating rito, mamahal, ulit tayo makaka-invite niyan. Di ba? kaya nga, boss, na ang Philippines ngayon, boss, kung i-compare natin, boss, kasi yung mga level natin, boss, example, Thailand, mga Singapore, ano na tayo, boss, talagang nasa baba na tayo. Ang nangunguna ngayon, boss, is Thailand, Vietnam, Indonesia. Ang Vietnam, boss, sino, ewan ko kung may Magkano kasama. lang? Mga 20 mil lang nandun ka na. 10,000. 10,000. Actually, boss, Oo. 10,000 mo, boss. 10,000 mo, 2 days, 2 days, 2 nights. Totoo yan. Grabe, sabi ko. At tapos, ang mumura, boss, ang Dito sa Butuan, yung aeroplano dyan, kumuha ka ng ticket, may 10,000, 12,000. Ay, Yung airplane fare lang yun. Doon tayo sinasakal sa mga ganyan. Kasi, ang iba nga, yung mga example, yung mga family travel, doon na sila prepare, boss, sa mga Vietnam, mga ganun, kasi mura. Mura. Yung mga staff natin nagpapalam sa akin. Ano mga Thailand, ano, di ba? Thailand, pati Hong Kong, Indonesia, Vietnam. So, Vietnam ang parang tanyag ngayon, boss, kasi sa dami ng papasyalan, mura, boss. Tapos yung pagkain daw talaga, boss, sasarap. Hoping na makapunta din tayo kasi yun naman ang natin na makapasyal. Pero in fairness lang, yung disappointed talaga tayo. Kasi nga, unang-una, yung services hindi din masyadong boss. sobrang ang Pinoy, puro pera-pera. Alam ko, doon lang sa Manila, sa Luzon. Ngayon, dito sa Mindanao, puro na Marunong na. marunong ng manloko ng wag taasan. Kawawa yung Oo. kawawa yung naghanap buhay dyan ng barangal ba? Puti kung private, yan LGU. local ang may hawak niyan Di ba? Ang gusto natin iparating dito, paano tayo makaka-attract ng mga turista? Correct. Bakit? Itong mga local, tayo, dapat di na sinisingil ng malaki. Yung local, yung Pilipino. Di
ba? Correct. Oh, ganun yun. Sangayon ako Oo. dun, boss, talaga. Kasi kawawa din yung nasa ano talaga, na imbis pupunta doon para para hindi na. Kasi pag punta mo lang doon, sakal ka na sa bayaran eh. Bayaran. Mamahal pa na, di ba? Pinagyayabang ko yan, mumura rito, pero nagulat lang ako. Yan. Basta after nung palaro, sumakay sila. Ayaw na nila boss. ibaba, no? Mahirap na din yan. Oo. Ang ano naman natin doon, yung mga nandoon sa loob, baka pwedeng i-review. Kasi kalamitan doon, boss, na-abuse ba? Hindi, yung ano daw, sabi dyan sa Enchanted, nagulat daw sila, di ba, pinadala ko yung HFA Sarby doon na ligo. Pumupunta pa sa sa munisipyo para doon bumili ng ticket dahil daw sa corruption. Ang layo-layo, ay nakapansin yung mga taga Manila. Ba't ganun, hindi organized? So, kasi nagkukurap daw yung nandoon. Yung sa ticketing. Problema na yun nila. Yung nga lang, ang layo ng... Wala. Yung pagpasok mo lang, ano na talaga. So, ayusin yun dyan, no? Sa may Enchanted Kingdom din, no? Enchanted Kingdom, Enchanted River. Ibalik nyo. Tanggalin nyo yung mga nagkukolekta dyan ng ticket ng nagluloko. Pag naman doon papapuntahin sa munisipyo, municipal hall, ang layo nun. Para lang kumuha ka ng ticket. Di ba? Dapat pagdating mo doon, entrance fee or ticket sa ay nandun na. At plus, bawasan nyo. Ako, hindi naman tayo maapektuhan doon. Ang iniisip ko, maapektuhan dyan yung mga talagang local na mas maraming ating mga kababayan, no? Tapos ang layo-layo pa sa atin, paano tayo dadayuin dyan? Kung mahal, no? So kung marami ang group siya, ganun. Saka bigyan nyo pa ng mga discount yan. Kung masyadong marami, 10. Libre mo yung dalawa boss, doon. Pinakano talaga, boss, na yung swerte lang tayo kasi dito lang tayo sa Caraga or dito sa lang. Agusan. How about, boss, yung galing ng CDO. sa Davao. Sargent? Kasi last time, Davao. boss, nakaloka ako doon. Galing pa ng General Santos. Isang van sila. Tapos, tinan mo, nakasimangot na kasi ang mama. Ang ano. dami nila sa isang band. Tapos, magbabay sila ng karakilaki. Pwede na sila pumunta ng Indonesia, Malaysia, or Thailand. Gabi. Basta Okay. masyadong... So, wag. Kasi ang rason ngayon, mataas ang Gasolina. gasolina. Mataas nga yung gasolina na pumunta sila rito. Kaya nga, Kasi, yan, sa ating mga liderato dyan, sa Surigao del Sur, sa Bislig City, yung maganda ng falls niyan, yung sa Tinayuan, no? At least dun sa Cagjanao, Cagjanao Dinagat, pumunta rin kami doon. Si Mayor, kasi wala na talagang turista doon, hindi pumupunta So, ini-encourage natin din may pumunta doon. So, dito sa atin, huwag niyo singilin ng yung tama na acceptable price. Sir Timil, last message kung gusto mo boss, i-tune in dyan. nagsubaybay kasi ako, boss, sa mga reels sa Facebook. Charay. Ito yung nakuha ko kanina, boss although related naman to sa natin, sa mga discussion with regards naman sa recovery, no? Yes. So, be patient because not every open door is the right one. Ano yan? Parang may talaga yan. Kumbaga may tama ba, no? Inilahad ko yan, boss, kasi most of the time, boss, kung may mga ganyan na mga senaryo, akala mo na ito na, pero may mga sinatawag natin, boss, na God's perfect time ba? Yes. Patience. Patience, Perseverance. Diba? Yun lang. Okay, good evening daw kay galing kay Jocelyn Lanusa Dulay. Good evening daw rin, pa-shoutout daw kay Bro Mark Joy, Bro Andres, and Bro Meliserio Dasig lang kanunay. God bless from Netome Etnanier. Ayan, binabaliktad nyo mga pangalan nyo si Wenuri, magandang gabi daw sa ating mga brothers and ates. Si Girly Tupas, good evening daw. Shout out sa mga staff sa female o shout out sa mga doktor kay Sir Giovanni, Papa G,
At Brothers and Esther, laban lang dasig og ampo. I love rehab from Girly to Paz. Kay good evening daw, Boss Timil, kay Ken David, umatara. Ayan, no? Pinaka-idol sa Bayugan City. Astig yan, no? Okay, hindi ko na kayo mabasa. Ang dami-dami yung papashoutout. Inabot tayo ng 1 oras, mga kaigsunan. Just good luck today. So many songs we forgot to play. So many dreams. Kaigsunan, mga kababayan, pagdasal natin ang Kaguran ng Kalusugan. Nagpalit na naman tayo ng liderato. Secretary Mercado. Same with the PhilHealth kasi attached agency yan ng Department of Health. Yan po, doon po tayo napapaloob, mga kasamaan natin yan. Naway magkaisa na at may isulong na yung tama. At itong budget hearing, kayang-kaya naman yan kasi may syntax at daming pinanggagalingan ng puno ng Department of Health. Lalo na dito sa ating natawag na Universal Healthcare Law, talagang feasible yan. Kayang-kaya yan. Ilang billions lang naman yun, yung sa 1 year na kailangan ni i-secure, ay secure na ang ating mga health services sa Department of Health, no? So, magtulong-tulungan tayo, no? Basta kami, mga operating facility, kailangan talagang pag-usapan yan, magtulungan, iset aside ang politics, no? So, wag tayong magpapapekto sa mga politika. Ito po ay Department of Health. Ang nakasalalay rito, ang interes ng publiko, ang interes ng ating mga mamamayan. Wag po tayo tipaklong, mga kababayan, ng tipaklong. Ang inyong susunod na panayam, ang inyong prinsiping manggagamot, Dr. Melhamid Prince Tumawis, Cesar Mark Anthony. Kalinaw, O Kaimso. Ayong gabi, wassalam. Swinging out of the blue. We'll let 'em come true. Forever young. I want to be forever young. Do you really want to live forever? Forever, forever, forever young. I want to be forever young. Do you really want to live forever? Forever. Broadcasting live from Governor D.O. Plaza, Government Center, Kapinay Prosperidad, Agusan del Sur. This is 89.7